Inilabas ng sundalong Aleman ang kanyang mahalagang tsokolate. Ibinigay niya ito sa sundalong Pranses upang tikman, ngunit natakot ang Pranses na baka ito ay may lason, kaya't sininyasan niya ang Aleman na siya muna ang kumagat. Tutal, magkaaway pa rin sila bago sumapit ang Pasko. Upang tiyakin ang Pranses, buong tapang na pinutol ng Aleman ang isang piraso at kinain ito. Doon lamang tinanggap ng sundalong Pranses ang tsokolate. Kumagat siya at bilang kapalit, ibinigay niya sa Aleman ang isang bote ng paborito niyang alak. Sa malapit, isang sundalong Eskoses ang nakakita sa nangyari at inilabas ang larawan ng kanyang pamilya. Ipinakita niya ito nang may pagmamalaki sa sundalong Aleman, ikinukwento ang ganda ng kanyang asawa. Masaya silang nagtawanan. Pagkatapos ginamit nila ang mga flare bilang pansamantalang paputok. Nagbahaginan sila ng pagkain sa gitna ng digmaan. Ibinaba nila ang kanilang malamig na mga ripple sa gitna ng larangan ng labanan. Tumugtog sila ng bagpipe. Nagsimula silang umawit. Pagkaraan, sabay-sabay silang nagdasal para sa kanilang mga pamilya. Sa sandaling iyon, ang larangan ng digmaan ay tila naging kakaibang maganda. Kung wala sana ang digmaan, marahil ay naging mabubuting magkaibigan sila. Nang matapos ang panalangin at papatapos na ang Pasko, mabigat sa loob nilang nagpaalam sa isa't isa. Bumalik sila sa kanilang trinsera. Nagsimula ang panibagong araw. At hindi magtatagal ay muli na naman silang magiging magkaaway. Kinabukasan ng umaga, ang mga sundalong Aleman na mahimbing pang natutulog ay nagising sa tunog ng paghuhukay. Agad silang bumangon upang tingnan kung ano ang nangyayari at nakita nila ang isang sundalong Eskoses na naghuhukay ng lupa. Inakala ng mga Aleman na baka may inilalagay itong bomba. Nag-aalinlangan sila kung magpapaputok na ba nang biglang kumaway ang isang mediko ng puting bandila at lumakad patungo sa gitna ng larangan ng labanan. Ipinaliwanag niya na napatay ang kanyang kapatid sa huling pagsalakay. Dahil sa tigil putukan noong Pasko, natagpuan niya ang bangkay ng kanyang kapatid kaya nais niya itong ilibing ng maayos. Sa sandaling iyon, lumabas din ang kanilang mga opisyal mula sa trinsera. Sumigaw ang opisyal na Aleman, "Ano ang ginagawa ninyo? Maaring matapos ang tigil putukan anumang oras?" Bigla namang iminungkahi ng opisyal na Aleman sa opisyal na Brito na palawigin pa ng isang araw ang tigil putukan upang mabigyan ng pagkakataon ang bawat panig na mailibing ang mga nasawing sundalo sa larangan ng digmaan. Nagtipon muli ang mga opisyal mula sa tatlong bansa. Matapos ang maikling pag-uusap na pagkasunduan nilang hindi pa matatapos ang digmaan sa lalong madaling panahon, kaya't nagpasya silang ipagpatuloy ang tigil putukan at ipagpalit ang mga bangkay ng mga nasawing sundalo. Nagtipon ang mga sundalo sa gitna ng larangan ng labanan. Sinimulan nilang hanapin ang mga bangkay ng kanilang mga kasamahan at naghukay ng mga libingan upang mailibing ang mga ito. Tumugtog ang mga sundalo ng bagpipe bilang pamamaalam sa mga nasawi. Hindi nagtagal, napuno ng mga libingan ang larangan ng digmaan. Pagkatapos nito, inaayos at ibinalik nila ang kanilang mga sandata. Maya-maya naglaro ang mga sundalo ng football sa gitna ng larangan ng digmaan. Nagtipon ng lahat upang magpalakpakan at magbigay suporta sa kanilang koponan. Matapos ang laro, nagsama-sama sila sa loob ng isang hukay ng bala, nag-inuman at naglaro pa ng baraha. Ang larangan ng digmaan ay tila naging isang pagtitipon. Sa sandaling iyon, ninanais ng mga sundalo na matapos na ang digmaan sapagkat napagtanto nilang ang digmaan ay palaging isang larong pinapatakbo ng mga politiko. Title ng movie ay Joyeux Noel, isang katotohanang pangyayari sa Kapaskuhan sa taong 1914 noong World War I na ipinalabas noong 2005.